Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, Kibuloy, may mga ultimatum sa Kongreso at Senado. Alright, so kukwento ko sa inyo Ito pong diyan po sa Kongreso. So, na talagang nabuwisit na yung mga kongresista. Alam niyo, ang saya-saya pa nga nung hearing diyan eh. Oo. Sabi nagtataka yung iba, mga ka-GC natin. Sabi, JDB, bakit ang bait-bait ni Ugat? Putra kasi nakala ko sinong Ugat? Si Topacio pala. Ang bait-bait. Sabay ka ko, syempre, kailangan nilang magpakabait. Bakit? Eh, kongreso to eh. Seryoso rito. Ito pa nakakatawa ha. Magkakatabi, magkakahilera si Manuel, si Attorney Migs, si Congressman Migs Nograles. Yan. Pero si Migs, hindi na siya rumatsyada diyan. Nagtanong lang siya in regard to the ownership. Tapos, malis na. Okay? Ngayon, etong kay Kibuloy naman, ah, dahil hindi siya sumipot sa kabila ng mga patawag sa kanya, then na-cite in contempt nga siya. Ah, Unang-una, kasalanan na rin po. Ito, umamin po si Topacio. Sabi ni Topacio, Your Honors, wag niyo na pong hanapin. Wag niyo na pong sisihin etong si Pastor Kibuloy. Ako po ang sisihin niyo. Ako ang may kasalanan. Kasi um, ako ang nagpayo sa kanya na huwag ka nang mag-intindi pang pumunta doon. Sabi ni, alam mo naman mga abogado eh, di ba? Alam mo mga abogado. Kahit na papano, ano yan, may impluensya yan sa mga kapwa abogado, mga politiko. So sabi niya, ako na yung mga sisihin ninyo dahil hindi siya nakakapunta, ako nagpayo. Kasi wala ka naman ng kinalaman, aniya, diyan sa Suarasug. No? Anong petsa na? Iba na may-ari niyan. Ikaw honorary chairman ka na lang. O meron talaga sila na nakatalaga na. Okay. Eh problema, nag-insist talaga etong si Johnny Pimentel, si Tokayo, na kasi lumayo na yung daldalan nila eh. Sabi ko nga, mukhang lumalambot ang kongreso natin. Sino kaya magmamatigas dito? Then sinabi niya na, teka muna, kung ano-ano na, saan na napupunta yung ating pinag-uusapan. Simple lang naman yung sinasabi ko. Yung motion ko dito to cite him in contempt. Yun lang. So, they divided the table. Okay? So, na-cite in contempt nga. Eto si Topacio nagmakaawa. Kasi sabi niya, actually po, I was scheduled, which is today, to speak with my client, kay Kibuloy. At sabi niya, hihimukin ko na baka maisip niya na kailangan na pala niya talaga na magpakita rito, humarap. Kasi inaalala lang po niya yung yung kanyang seguridad, mga ganyan-ganyan. Tinanong siya, nandito ba siya sa Pilipinas? Kasi sabi niya, kasi hinihingi po nito Pasio 5 days. Alam mo, 5 days na yan eh, baka tumakas na yan. Naku, hindi ho. Sabi rin nila, meron na siyang nasa, watch bulletin na siya ng immigration. So, hindi na po siya makakaalis basta-basta. Okay, tanong sa kanya rin, o sige, nagtanong sa kanya yung abogado na, yung kongresista na maitim, isa yata sa mga taga-MILF dati nung araw yun. Kalimutan ko yung pangalan eh. Tinanong siya, ano mahihita namin diyan? Sinabi niya, "Hindi, kakausapin ko nga, kukumbinsihin ko siya na humarap." Talagang makikita niyo do'n, unti-unti talagang yung Jericho Wall nitong mga taga SMNI, naku ho, Jericho Wall sila. Oh, 'di ba nadisgrasya yung franchise, nasa second reading na. Tapos ito namang diyan sa Senado, hindi nila makuha-kuha yung 8 votes. So, si Robin Padilla nagmamakaawa na show cause order na lang ang ibigay. Huwag nang ipaaresto, huwag nang ipadampot. So, tama po ang hinala ng inyong abang lingkod na inaabandona na nila yung 17 commandments. Hotel accommodation. Putragis, baka siguro kahit nasa patulugin si Kibuloy sa jeep, matutulog ito, dadalo to eh. O, di ba? Nakikiusap na si Robin. So tama nga, may permission ni Kibuloy. Ngayon, dito naman, going back dito sa Kongreso, pinagbigyan po nila. Sige, hanggang 5 araw. Pero
hindi binabawi ang contempt, bagkus the implementation. So this will be effective, no, kapag dumating yung 5 araw and we did not hear from you an assurance na haharap si Kibuloy. So dalawa lang. Isa lang pala. Kailangan magkaroon ng assurance na haharap si Kibuloy. Pero pag tumawag o hindi tumawag si Topacio, ibig sabihin ay halimbawa tumawag na hindi po siya haharap, matigas ang ulo ni boss. O kaya nagdedma. Alam na. Pagtapos ng 5 days, on the 6th day, then raratsada po ang contempt. Kasabay na rin ito, syempre, yung pagpapadampot sa kanya. Alright? So, nasa Davao City lang siya. I don't know kung saan parte pa ng Pilipinas siya nag-iikot. But recently, biglang lumitaw yan, di ba? Kina-content ko sa inyo. Lumitaw siya sa Davao City, doon sa Araw ng Davao. And then, pina-feature niya sa mga DDS vloggers, kila Boss Dada, kila Banat Bay, at iba pa. Yung kila KPL, yung Kingdom niya. Doon, yung stadium niyang malaki. No. Ngayon, dito naman po sa Senado, nako, si Senator, si Migs, meron itong alam niyo, agree naman ako ron sa sinabi nito ni Migs, ni Subiri, na kailangan niyang kausapin pa kasi sabi niya nga ganito kakausapin niya raw muna si Senator Risa Ontiveros na kasi ito yung naglabas ng ruling dati ang Supreme Court regarding doon sa Farmally. Ngayon, 'di ba yung Farmally, sino ba yun yung nandudura na senador na kumandidato? Si my God, yung taga Subic, 'di ba? Pero anyway, ah, naglabas ng desisyon kasi diyan ang Korte Suprema. Ang sabi sa kanila, bago kayo magpaaresto ng tao, i-exhaust niyo muna lahat ng legal remedies, lang mga legal avenues. So ibig sabihin, talagang yung due process talagang pinigang-piniga talaga ng lahat ng pagkakataon ay ibinigay sa inyo. So sa Kongreso, hindi ho pinag-usapan 'yan. Bagkus, ibig sabihin, pinag-usapan in the sense na hindi ho pahirapan. Okay? That's just an assurance lang na talagang for the end time ay mapagbibigyan nyo pa ang kahilingan nila na baka mapapayag siya at papadaluhin talaga siya ni Topacio. Pero dito sa Senate, desidido si Risa Ontiveros, pero nako, pinagbigyan po. Hindi naman sa lumambot ang Senado rito. Bagkus, tama po kasi naman, meron kasing Supreme Court ruling dyan na i-exhaust ninyo kayong mga nagsasagawa ng hearing in aid of legislation, exhaust ninyo yung mga legal avenues bago kayo magpadampot o mag-contempt ng tao. Yan. So, pinagbigyan po. Kaya lang ang binigay ni Risa Ontiveros is po 48 oras. So, ibig sabihin nito, tatakbo talaga si Kibuloy, lilipad papunta ng Senado, 'di ba? Kaya sabi ni Subiri, ang request niya nga kay Risa, uh, ano, is to come up with another committee hearing ng mabilisan lang, no, para magbigay ng show cause order. So rito, panalo po si Robin Padilla sa kahilingan na yan ni Robin. Okay? Ngayon, sabi niya, so pag nag-show cause order si Riza, sabi niya, hindi pa rin satisfactory yung explanation o yung sagot na kahit na ayaw talagang pumunta o bakit ayaw talagang pumunta ni Kibuloy. Then, sabi niya, it is a ministerial on the part of the Senate to release the issue of the arrest order. So, ibig sabihin, nasa mesa niya na yung arrest order, pirma na lang ang kulang, sinigurado na lamang po ni Migs Subiri na wala po na talagang pagkakataon pa si Kibuloy na magpa-delay-delay. Yeah, yung senator na binabanggit si Dick Gordon. Yan, thank you po. Diba? Yan yun. Okay ako rito. Ngayon, yun po naman kasing pagpalabas ng show cause order. If you are interested indeed to show up, simple lang you have to do it. Diba? You just have to write a letter
na ako po ay nangangako na ako po ay sisipot. I-schedule nyo lamang. Ako naman ay merong mga eroplano, meron ako mga helicopters. No, meron naman akong pambili ng jet fuel. Eh, pupunta po ako. Diba? Yun ang kailangan gawin ni Kibuloy. No. Then, schedule lang hearing. Oo, kasi hindi naman pwedeng on the spot 'yan, eh. 'Di ba, yung mga resource person, lahat-lahat kailangang ihanda 'yan. Pero importante 'yan, within 48 hours, excuse me, sumagot si Kibuloy diyan. Eto sabi ni Risa Bebe. Will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kiboloy. Ah, will not bend. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Self-appointed. Ang lakas mong asar nito, eh, 'no? Kaya si Sarah dati gigil sa kanya, eh. Hindi kami para utusan mo. You will Eh, so bigyan ba naman niya 'to ng 17 commandments? Oh, not mock the system of checks and balances I during agree. our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kibuloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kibuloy, ang huli nating balita ay 4 pa rin sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability, at moral responsibility. Marami pong salamat at handa na po ako sa mga tanong. Okay, di na ako magtatanong. Okay, ngayon eto, meron pong nasaan na yung papel na 'yan? Merong papel na ano, eh, teka, nakuha ko na. Binigyan siya ng 48 hours. Eto, show cause order. Let me show you. Sabi niya, the Senate will not bend its rules. Well, actually, they bended their rules. Kasi, simply to give way dito sa naging kautusan na dati ng Korte Suprema. Exhaust all legal avenues. So wala pa, hindi pa nagagamit ang show cause order. Pero hindi naman po ito nagkakansela ng contempt. Okay? So ngayon sabi rito ito, privileged speech on the reported cases of KOJC leader Kibuloy delivered by Ontiveros on December 11, 2023. Kay Pecha, March 13, 2024, pirmado ni Ontiveros at ni Mig Zubiri. Show cause order. Okay, nakalagay dyan, for unduly refusing to appear despite notices. So, sa kabila ng tahasan mo na hindi pagtalima sa mga patawag sa iyo. Yan, at mga pagdinig ng komite. Sabi niya, noong January 23, February 19 at March 5. And for merely sending his counsel to appear on his behalf, abogado lang kasi pinadala, without justifiable reason, thereby delaying, impeding, and obstructing the inquiry on the reported cases of large-scale human trafficking, rape, sexual abuse, violence, and child abuse of the KOJC. The committee, upon motion of the chairman, duly seconded by Pimentel, has cited Kibuloy in contempt. You are hereby ordered to show cause within the non-extendable period of 48 hours from receipt of this order why you should not be ordered, arrested, and detained at the office of the Sergeant at Arms.
Yan. The Sergeant at Arms is hereby directed to make a return hereof within 24 hours from its enforcement. So, oras po, hindi po nangangahulugan na bukas abangan na natin, hindi po. Babiyahe pa yun, syempre. No. Pero kapag na-serve na ito sa kanila, yan na, 48 hours ang taning kikibuloy para po magparamdam dyan ho kay Risa Ontiveros dyan sa komite. Ano lang naman, simple lang naman dito ang gustong makuha nila. Assurance nga po na siya ay magpapakita sa susunod na pagdinig. At kailangan niyang ano yan, panindigan, sundin niya talaga yung kanyang salita. Now, ang tanong, sabi nga po nung isa kanina, asa pa kayo na magpakita diyan si Kibuloy, 'di ba? Alam niyo hindi naman problema 'yun kung hindi siya magpapakita problema niya 'yun, kung di siya magpapakita babastusin niya. Dahil ang ending niya rito, 'di ba, aresto. Gano'n talaga. Oh, ngayon sinasabi nila na magkakagulo, may mga tao siya na mga handang mamatay at handa rin namang mga pumatay. Alam niyo, state forces na makakalaban niyo. Baka bago pa kayo makagalos, 'di ba? May mga magkandamatay na. Ngayon, kung tunay talagang nagpapahalaga si Kibuloy sa kanyang mga kapatiran, sa kanyang mga miyembro, sa kanyang mga followers, worshippers, whatever, ay magkusa na siyang humarap, 'di ba? Harapin niya na. Kung makukulong, so be it. Sabi nga niya ro sa isang video niya hindi niya alam kung ano yung mga mangyayari sa kanya, pero sigurado siya, ano man yan ay sasamahan siya ng kanyang tatay. Oh, wala ba siyang katiwa-tiwala do'n? 'Di ba? Senado lang 'to. Hindi kaya mas mahirap kontrolin ang mga ikot ng mga planeta, 'di ba? Hindi ba kaya't mas mahirap na pangasiwaan ang buhay ng mga tao dahil kanya ang buong sansinukob, pati mga tao, kaluluwa nito. Siya rin ang huling pipirma sa kaligtasan. Tinatanong ko nga yung mga miyembro, anong brand nung pampirma ni Kibuloy diyan? At saka anong kulay ng ink ang gagamitin doon pag pipirma na siya ng kaligtasan ng tao? At ano na kaya trabaho ni San Pedro? Dahil siya yung pipirma, si San Pedro ba nasa gate pa rin? May dalang panabong, gano'n. 'Di ba? Sabi nga ni Edgar, magtatago yan. Takot yan makulong. 'Di ba? Mas lalo magiging delikado sa kanya ang magtago. Dahil pwedeng gapangin ng CIA yan o ng Interpol. 'Di ba? Padalhan lang ng SEAL yan O, ng Navy SEAL o kung sinong papadala ron, madudukot at madudukot yan. 'Di ba? So wala talaga siyang mapagtataguan. Hmm. Alright, 48 hours to Apollo Kibuloy. So yung 17 commandments, wala na. Unang-una ho kasi talaga naman kahit sino po mapipikon talaga rito Isipin nyo isang akusado, 'di ba? Dahil sa alam niyang marami siyang mga kaalyado diyan sa Senado, paglalaruan niya ang Senado, ang isang institusyon, uutusan niya na kailangan ah, libre yung hotel accommodation ko, pati ng mga bodyguards ko. Kailangan merong PNP at AFP naka-cordon sa aking pagdating. Yung tipong secured talaga siya. 'Di ba? Kagaguhan yung pinaggagawa. Kailangan may pirma ng assurance na hindi ako dadamputin at hindi ako guguyuin. Na ito trick lang para pagkadalo ko arestuhin ako. Takot kasi siya baka mangyari yung katulad kay Senyor Aguila. During the hearing, inaresto ng NBI. Yun ang gusto niya mangyari. Kailangan daw po signed by PBBM. Nako, matindi talaga. 'Di ba? Gagawa-gawa kayo ng problema tapos takot pala kayong makulong. Takot lang ang makulong, hindi pa makipag-cooperate. Oh, 'di ba? Ngayon may parali-rally pa. Yan siguro yung pakitain na sinasabi ko sa inyo na yun nandito sa balikan natin yung ano, yung picture. Okay? Yung kanina. Eh, baka nga ito'y ano, para talaga sa asan na yung mga yun? Ito'y simpleng pangitain na nga na kung ano yung posible na mangyayari
nakaguluhan kapagka nagkaroon talaga ng pag-aresto dito kay Kibuloy. At yan naman po, dito, siya ho ang dapat na singilin diyan sa buhay ng mga tao na kung magkakaroon ng kaguluhan, 'di ba? Siya kasi yung promotor, eh. Hmm. Kung hinaharap na lang niya, so yung rally-rally nila na yan, etong mga imahe na ito, yung paglitaw ng mama na 'to na isang elemento, hindi ho ito isang tao, 'di ba? He is almost transparent. Hmm, 'di ba? Malapit siya, ito malapit din, malinaw yung mga gilid. Oh, tagusan sa katawan niya, eh. Hmm. Saan ka ba naman nakakita ng manggas na maluwag dito, tapos papunta diyan, ito talaga yung lubak niyan. Oh, 'di ba? Tapos, oh, yung edges. Tapos yung mga usok-usok nila na 'yan, mukha na ng demonyo talaga yung nakalitaw. Hmm, hmm. 'Di ba't imahe ng kabayo, ngayon medyo iba na ang mukha, oh, dito kanina ilong niyan, eh. Ngayon nakapasok na rito sa may puno. Mata na lang nakikita na malinaw. Mata ng kabayo. Hmm, eto, bubong ho kasi 'to, eh. 'Yan, yung 'di ba? Yung mga usok-usok nila. Oh, anong ginagawa nitong imposibleng ito'y refleksyon ng liwanag diyan. Ang layo nito, oh. Wala namang source of light na may ganyang blue rito, eh, at natatakpan yan nitong bench na 'yan. Oh, yung, galit nila nabubuo po sa mga puso nila rito, yun ang nag-a-attract ng mga ano, ng mga masasamang elemento, ng mga demonyo. Hmm. Kaya sinasabi ko, itong kanilang rally na 'yan ay may masama hong pangitain. At kung, lumipas ang, 48 hours, ang maliwanag nga, matutuloy ang pag-aresto sa kanya, etong mga 'to malamang sa malamang, magsimula ng kaguluhan 'yan, yung mga supporters niya diyan. Parang nung araw 'yan, yung grupong Tadtad, 'di ba? Na naghuhurumentado, humalaban sa gobyerno at, paniwala nila hindi sila tatablan ng bala. Oh, baka 'tong mga 'to gano'n din ang pumasok sa utak ng mga 'yan. Sapian nitong mga masasamang elemento na 'yan, kawawa naman. Hmm. Hindi ho imposibleng mangyari gano'n dahil ano, ah, kung makikita niyo yung emotion talaga nila do'n, yung ang saya-saya nila sa simula, pagpasok ng mga demonyong mga politiko at mga dating NPA o mga NPA pa rin, gagalitin sila, sisiraan ang gobyerno, sisiraan pa presidente. 'Di ba? Samantalang inutos ng Biblia ay igalang ang, namumuno. Oh, 'di ba? Mabigat. Hmm. Kaya etong, ultimatum ni Kibuloy diyan sa Kongreso at diyan sa Senado, baka pagkatapos ng isang linggo, magkaroon na ng, matinding gulo, 'wag naman sanang mangyari, 'no? God forbid. Dapat, harapin ni Kibuloy. Hindi naman ikakababa ng pagkatao niya ang, pagharap sa mga reklamo laban sa kanya, 'di ba? Patunayan niya, kumprontahin niya ng harapan 'tong mga 'to, 'di ba, na nag-aakusa sa kanya. Hmm, okey? So, iwan po muna natin ito.